Naniniwala po ako mga kababayan na at this point of time, aware na po kayo dito sa viral video ng taong ito na nagpakilalang alias Rene na sinasabi niya sa video niya na dati siyang witness or resource person ni Senator Risa Hontiveros laban po kay Kibuloy. So kung matatandaan niyo po, merong nagpakilalang alias Rene doon sa Senate hearing ni Senator Risa patungkol po sa mga kaso ni Kibuloy at sinasabi niya na siya daw po yung alias Rene, no? So yung alias Rene, sa pagkakaalala ko po, siya po yung humagulhol doon sa Senate hearing, umiyak po siya. At sa pagkakatanda ko po, siya po yung nagkwento, nagsabi na may dinadalang barel or mga barel si dating Pangulong Duterte at si VP Sara kay Kibuloy, no? Siya yung sinasabi niya na parang hardinero or landscaper na nakita na may dinadalang barel ang mag-amang Duterte kay Kibuloy. And marami po siyang kinuwento doon na siya daw po ay sinasaktan at minolest siya po nung isang taga-KOJC at ang iba pang miyembro ng KOJC. Pinangalanan po niya yung kanyang mga sinasabing ng abuso sa kanya at nanakit sa kanya pati si Kibuloy, ano. Pero ngayon po, no, recently naglabas siya ng video sa social media. Sinasabi niya na siya po ay nagsinungaling lamang doon sa Senate hearing at sinasabi niya na tinatakot daw siya ni Senator Risa Hontiveros na para po sa akin mahirap paniwalaan yun. Tinatakot daw po siya at binayaran daw po siya ng, if I'm not mistaken, 500,000, no? So 1,500,000 sa pagsisinungaling niya patungkol kay Kibuloy and 500,000 kung idadamay daw niya si Duterte, yung mag-amang Duterte, no? So, para bigyan po kayo ng konteksto, pakinggan po natin yung maiksing parte ng kanyang video. And then mamaya pag-usapan po natin at ibabahagi ko po sa inyo yung naging tugon ni Senator Risa, ng kampo ni Senator Risa patungkol po dito sa mga sinabi niya. Pakinggan po natin. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ayun, napakinggan po natin mga kababayan, ano, maiksi lamang po yan, pero diyan po binanggit niya na sinasabi niya na nagsinungaling lamang siya, hindi totoo yung kanyang mga sinabi sa Senate hearing. Pero 18 minutes po yata yung video na yan mahaba po masyado at marami siyang sinabi, no? Pero bilang summary, sinasabi nga po niya na nagsinungaling siya sa Senate hearing para idiin si Kibuloy at yung mag-amang Duterte. At sinasabi niya na tinakot siya ng camp ni Senator Risa at binayaran daw siya, no? So sa madaling salita, sinasabi niya na hindi totoo yung mga sinabi niya sa Senate hearing kahit pa under oath siya doon, nanumpa siya doon, ano? Magbibigay po muna ako ng reaksyon dito sa mga sinabi niya, no? Bago po natin napag-usapan yung naging tugon ni Senator Risa Hontiveros. Pinanood ko po yung video niya, yung 18 minutes video niya, kung di ako nagkakamali 18 minutes. And then after kong panoorin, pinanood ko po ulit yung kanyang testimonies, no? Yung video niya sa Senate hearing kung saan doon po siya napahagulhol, umiyak po siya, no? So pinaghambing ko po at ito po yung aking opinion, ano? Doon kasi sa video niya, sa testimonies niya sa Senate, doon po siya naging emotional. Dito, para po sa akin, yung kanyang emosyon or yung kanyang parang pinapakitang behavior dyan, neutral. Para po sa akin, hindi emotional, hindi siya apektado ng mga sinasabi niya, wala po siyang nararamdaman habang sinasabi niya yung mga sinasabi niya. On the other hand, doon po sa Senate hearing, nakita naman po natin, napaiyak siya doon, napahagulhol siya, no? May sinabi siya dito na napaiyak daw siya doon sa Senate hearing dahil nakonsensya daw po siya. Dahil nga daw kasinungalingan yung sinasabi niya patungkol kay Kibuloy, no? Kaya daw siya napaiyak, no? So, yun po yung parang sinasabi niya na palusot. Kasi syempre, yung mga tao, tatanungin ka, bakit ka umiyak doon sa Senate hearing, no? Bakit ka napahagulhol doon?
Yung palusot nga po niya is dahil nga daw nakonsensya siya dahil hindi daw totoo yung mga sinasabi niya kay Kibuloy. Well, dun sa Senate hearing po, doon po siya napahagulhol sa parte kung saan ibinabahagi na po niya yung karanasan niya na hinaras siya at minolest siya po nung isang taga-KOJC na pinangalanan niya. Hindi po si Kibuloy. No? So kung sinasabi niya na napaiyak po siya dahil nakonsensya siya doon sa mga kasinungalingang sinasabi niya kay Kibuloy, well, doon sa Senate hearing, napaiyak siya doon sa pagkwento niya patungkol doon sa ginawa sa kanya nung isang taga-KOJC. Yung assault na ginawa sa kanya, assault, no? So alam niyo na yon. Dinetalye niya nga literal niyang sinasabi yung pinagawa sa kanya. Dalawang bagay na pinagawa sa kanya, literal niyang sinabi. Hindi ko lang pwedeng iparinig dito. So doon po siya napaiyak. Hindi doon sa mga sinasabi niya nga kasinungalingang sinabi niya about Kibuloy. Pangalawang puno ko mga kababayan, yung pong mga statement niya doon po sa Senate hearing. Again, under oath po siya doon. Sinumpaan niya yon, ano. So kung babaguhin niya yung statement niya, pwede siyang masampahan ng kaso. Sa tingin ko, perjury. Ngayon, yung mga statement niya doon ay kinross-examine po ni Senator Risa. After niya magbigay ng kanyang statement, tinanong siya ni Senator Risa. In-encourage pa nga ni Senator Risa na si Robin Padilla ay magtanong din, pero hindi naman nagtanong si Robin. So nagtanong lang na nagtanong si Senator Risa at siya yung detalyadong sumasagot sa mga tanong ni Senator Risa. Binabanggit niya yung mga pangalan, yung mga pangyayari, yung mga lugar. Detalyado. No? For me, wala po ako nakitang leading question na tinanong si Senator Risa. No? Nagtanong lang si Senator Risa after niya magbigay ng statement bilang pag-cross-examine and consistent naman po siya sa mga sagot niya. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang sinumpaang salaysay, yun din yung sinagot niya sa mga tanong ni Senator Risa. So, consistent. After niya magbigay ng statement, binigyan naman ni Senator Risa ng pagkakataon yung dalawa pang testigo na magbigay ng kanilang salaysay. Pinanood ni Senator Risa yung mga video ng pagbibigay ng statement ng mga testigong yon. And then after nilang panoorin, tinanong ulit ni Senator Risa, in-interview ulit ni Senator Risa yung dalawa pang ibang testigo. Kinross-examine din niya. And consistent din yung dalawa. Ngayon, yung mga statement at mga sagot ng dalawang testigo na yon, consistent sa mga naging salaysay ni alias Rene. Kinonfirm nila yung mga sinabi ni alias Rene at nag-connect po. Corroborative yata yung term doon, no? So, konektado yung kanilang mga statement, silang tatlo, and may confirmation yung dalawang iba pang testigo sa mga naging statement ni alias Rene. No? So, konektado, may confirmation, and consistent po silang tatlo. Kahit pa paulit-ulit yung tanong ni Senator Risa Hontiveros at kahit pa tinatanong niya ito sa iba't ibang testigo, tatlo po yung testigo, no? Yung sinasabi nito ni alias Rene na nagtrabaho sila sa SMNI, sinabi niya sa Senate hearing na ngayon ay binabago niya, no? Yun pong sinabi niya sa Senate hearing ay kinumpirma po ng dalawa pang testigo. Nung alias David at alias Jackson yata po yung pagkakatanda ko. Pwede nyo naman pong balikan yung Senate hearing, no? February 19 yata yun or February 16, 2024. Pwede nyo pong hanapin sa channel ng Senate of the Philippines, no? So, yun, mga kababayan. Konektado, kumpirmado, nila pare-pareho, consistent sila pare-pareho. So, medyo questionable yung sinasabi niya na gawa-gawa lamang niya or kasinungalingan yung mga sinabi niya sa Senate hearing. Kasi again, meron pong kumimpirma na kapwa niya testigo. Ngayon, ang isa pang questionable sa paglabas po niya ngayon is bakit ang tagal-tagal nang tapos nung hearing ni Kibuloy, noong 2024 pa yon, ilang buwan na po ang nakalipas, I think halos isang taon na or mag-iisang taon na, bakit ngayon ka lang nagsabi ng ganyan? Bakit ngayon ka lang lumabas? At saka napakaganda naman ng timing kung kailan malapit na yung impeachment trial sa July, no? Napakaganda ng timing ng paglabas niya kung kailan malapit na yung impeachment trial. So, iniisip ko, ito ba'y diversionary tactics or demolition job against Senator Risa Hontiveros? Kasi si Senator Risa Hontiveros, alam naman po natin na gustong-gusto niya ng impeachment trial. Para mapanood ng mga Pilipino
yung mga testimonya at makita yung mga ebidensya, no? So, ito ba'y demolition job or diversionary tactic kasi malapit na ang impeachment trial? So, yun po yung isa sa mga naiisip ko, nakikita ko, no? Ang tagal na kasing tapos, bakit ngayon ka lang lumabas, no? Sunod, mga kababayan, kung totoo yung sinasabi niya na nagsinungaling siya sa Senate hearing at totoo yung mga sinasabi niya ngayon, bakit ka sa social media lumabas? Bakit hindi ka pumunta sa legal team ni Quiboloy? Hindi ko siya tinuturuan ha, pero ito po kasi yung questionable. Kung totoo yung sinasabi mo ngayon, dapat pupunta ka sa legal team ni Quiboloy at doon ka magsasabi. Magpapapress con kayo para formal mo na sasabihin sa media, sa publiko, na ikaw ay nagsasabi ngayon ng totoo. Pero kasi yung sinasabi mo ngayon, walang halaga yan, walang visa yan kasi hindi ka under oath at hindi mo sa korte sinasabi yan. Ang may visa at may halaga is yung mga sinabi mo sa Senate hearing dahil nanumpa ka doon, sinumpaan mo yung salaysay doon at nasa Senate hearing ka. Dito, wala lang, nag-video ka, hindi namin alam kung meron nananakot sa'yo or may nagbabayad sa'yo para gawin yan, pero walang value yan. Hindi yan magagamit nila Quiboloy. Maliban na lamang kung kunin ka nila at panumpain ka nila sa korte na ikaw ay magbibigay ng salaysay mo na totoo. Hindi po ba mga kababayan? Ano? So walang saysayang statement mo kung hanggang ganyan ka lang. So kaya hindi po natin maiwasan na ito ba ay may ginawa bang pananakot sa'yo or may nagbayad ba sa'yo kaya mo ginagawa yan? Kasi kung walang nagbayad sa'yo at hindi ka tinatakot at totoo ka, sincere ka sa sinasabi mo, dapat sa proper venue mo yan gagawin. At lalapit ka sa mga tamang tao. Ngayon, for me lang kung ikaw ay tinatakot at or may nagbabayad sa'yo, dapat ang ginawa mo, lumapit ka kay Senator Risa Hontiveros kung tinatakot ka kasi sila yung makakatulong sa'yo. Kung tinatakot ka, kung totoo man yung sinasabing angels of death, dapat kila Senator Risa Hontiveros ka lumapit dahil sila yung makakatulong sa'yo. No? So, sobrang ganda ng timing, malapit ng impeachment trial, and walang saysayang sinabi mo kasi hindi ka under oath dyan, and yung mga statement mo sa Senate hearing, kinumpirma ng mga iba pang testigo, consistent ka sa cross-examination na ginawa ni Senator Risa Hontiveros, magkakatugma at konektado ang inyong mga statement, pare-pareho kayo ng mga sinabi doon. Kinumpirma at detalyado, may mga pangalan, may mga lugar, may mga date kayong sinabi, detalyado. Ngayon mga kababayan, isa pa sa gusto kong tanungin, kung totoo na nanira ka lamang doon, no, sa Senate hearing, hindi totoo yung mga sinabi mo. Sa dinami-dami ng mga pangalang binanggit mo doon, meron bang nagsampa ng kaso sa'yo para kasuhan ka ng libel? Kasi marami kang dinawit na pangalan doon eh. So kung totoong nagsinungaling ka at nanira ka lamang doon, sinampahan ka ba nila ng kaso? Dahil kung hindi, most likely, totoo yung mga sinabi mo sa Senate hearing. Kaya hindi ka nila masampahan ng kaso. Sa pasa, dapat natin tandaan mga kababayan, mag-isa lamang siya na lumabas at nagsabi ng ganyan. No? So tignan natin kung may susunod sa kanya. Doon pwede natin sigurong, pwede tayong maglagay ng konting doubt. Aba, teka, kung sunod-sunod yung mga testigo na bumabaliktad at nagsasabing sila nagsinungaling sa Senate hearing, then pwede na tayong magsimulang magtanong, no? Ng credibility ng statement nila doon sa Senate hearing. Pero sa ngayon, siya pa lang naman yung nagsasabing bumaliktad siya. Yung mga kasama niya doon consistent at hindi po ginagawa yung ginawa niya, no? So, ito po yung naging tugon nila Senator Risa Hontiveros. Sinabi niya na meron silang reason to believe na maaaring kinu-coerce or binayaran itong nagpakilalang alias Rene. At nare-ready na nila ang mga legal actions na pwede nilang gawin laban po sa pagpapalabas ng video na iyan ng alias Rene na iyan na nagpakilalang testigo ni Senator Risa na bumabaliktad na daw po siya ngayon, no? So, magsasampa ng kaso, gagawa ng mga legal actions ng kampo ni Senator Risa Hontiveros ang nangyaring iyan, no? Ang ginawang iyan ni alias Rene. At hindi lamang po siya ang maaring kasuhan diyan. Pati yung mga taong nasa likod niya, alamin yan ng camp ni Senator Risa Hontiveros, knowing Senator Risa Hontiveros napakagaling po ng research team niya, no? And knowing na
si Senator Risa Hontiveros, kapag yan ay gustong malaman ng totoo, hindi kayo tatantanan yan. Hindi kayo titigilan ni Senator Risa Hontiveros hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang nasa likod niyan at hanggat hindi niya napapanagot ang mga taong dapat panagutin dahil sa mga ginagawang ganyan. Hindi niya nga inatrasan si Kibuloy, si Alice Gubo at si Senyor Aguila. Ngayon pa kaya na isang testigo na sinasabing bumaliktad siya. No? So malalaman po natin kung totoo ba ang mga pinagsasabi nito ngayon, pero para po sa akin, mas may bigat at mas may halaga yung sinabi niya sa Senate hearing. At sa ngayon, mas naniniwala po ako kay Senator Risa Hontiveros. Sino po ba kasi yung mga umamin, na sila yung nagtatanim ng ebidensya at ng intriga at ng mga kumukuha ng mga testigong para lamang magsinungaling? Sino po ba yung umamin? Nagtatanim ng ebidensya at intriga. Hindi ba sila, yung kampo nila? Si dating Pangulong Duterte ang umamin ng gumagawa ng ganon. So ngayon, mga kababayan, ang payo ko po sa inyo, wag po tayo basta-basta maniwala. Ako po ay mag-iintay lamang at naniniwala ako na may papakita ni Senator Risa Hontiveros ang totoo. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, meron silang mga screenshots, meron silang mga paper trail, at ilalabas nila yon sa tamang panahon. So, sa palagay ko, ngayon, hinahanda na nila, pinag-aaralan na nila kung ano yung susunod nilang hakbang patungkol po sa paglabas na ito ng video na ito ng nagpakilalang alias Rene. Ayan, andyan po yung sinabi niya na isang malaking kasinungalingan ang mga sinabi ni alias Rene sa kanyang video. And yung susunod na hakbang nila, magsasampa sila ng kaso, mga legal actions, and naniniwala nga po sila na may mga taong nasa likod nito na kino-urge or maaring binayaran din itong taong ito na nagpakilalang si alias Rene. Sa mga kababayan, dapat sa mga ganitong bagay sanay na tayo. Ganyan talaga kapag meron silang gustong i-demolish or siraan dahil sila binabangga or sila ay natatamaan in this case sa tingin ko dahil sa impeachment kaya nila ginagawa yan. Ang tagal ng panahon tapos nung hearing nung kay Kibuloy bakit ngayon ka lang lumabas, At paano mo kami kukumbinsihin ngayon na totoo na yung sinasabi mo? Diyan ka lang naman sa social media nagsasalita. Hindi ka naman sa korte. Wala ka namang kasamang abogado dyan. Wala ikaw lang yan. Yung sinasabi mo ay extrajudicial confession. Wala kang sinumpaang salaysay dyan. Wala kang kasamang abogado. So, paano namin paniniwalaan na totoo yung mga sinasabi mo? Ngayon, panindigan mo yung ginawa mo ngayon dahil magsasampa ng kaso si Senator Risa Hontiveros at hahanapin at aalamin nila Senator Risa Hontiveros kung sino yung mga taong nasa likod mo or kung meron mga taong nagbabayad sa iyo o nananakot sa iyo. So sa ngayon, parang mahirap na kaming maniniwala sa iyo dahil again, ikaw lang yan Wala kang kasamang abogado, wala kang sinumpaang salaysay. Sa tingin ko, malamang sa malamang meron ka ulit aaminin, sa mga susunod na araw or panahon na kapag ikaw ay nakarealize ng mga bagay-bagay na siguro ma-realize mo na mali ang ginawa mo, bigla ka na namang aamin na ikaw ay tinakot, binayaran, or may nananakot sa pamilya mo, So maaring ganoon na naman ang mangyari. Parang nangyari na to kay Senator Trillanes Yung, if I'm not mistaken, Guillermina, yung lumapit kay Senator Trillanes, magtitestigo daw siya, and then biglang sinabi, tinatakot daw siya ni Senator Trillanes, binayaran daw siya ni Senator Trillanes, pero hindi naman napatunayan. At the end of the day, yung mga kaso pa rin ni Senator Trillanes ang namamayagpag. Napakulong pa rin ni Senator Trillanes si dating Pangulong Duterte, So, grabe yung labanan ngayon Grabe yung mga black propaganda, grabe yung mga operation, grabe yung mga maiitim na ginagawa, Sobrang dark, nang nangyayari. Kaya kailangan magpakatatag ni Senator Risa Hontiveros at kumuha siya ng magagaling at matatalinong team para malaman nila kung sino yung mga taong nasa likod nito. At para maipakita nila sa publiko kung ano talaga yung totoo. So mga kababayan, yan po, dahil nga po malapit ang impeachment, baka marami pang susunod na ganyang eksena na may maglalabas ng video, maglalabas ng testimonya, maaring maraming pang sumunod. Pero dapat po tayong maging matalino, mapanuri at maging critical thinker
Dahil kung hindi, baka mapaniwala po tayo. Dapat maging matalino at matalas. No? Huwag basta-basta maniniwala. Doon po tayo sa tama at totoo. Dito kay alias Rene, harapin mo ngayon ang mga consequences ng ginawa mo. Dahil napakabigat ng mga ginagawa mo ngayon. No? Yung mga salaysay na binibitawan mo, napakabigat niyan. Maaring away-away na naman ng mga Pilipino. No? So, dapat mong patunayan yan. Or else, kung hindi mo mapapatunayan yan at kung hindi ka sa korte magsasalita, maaaring nagpapabayad ka, kaya mo ginawa yan, or may nananakot sa'yo, no? Nasa sa'yo yan. Ikaw ang nakakaalam ng totoo at ng kasinungalingan at ikaw ang nakakaalam ng tama at mali. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung malike nyong video at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.